Pinakamalaking naval base ng US sa Pinas, muling bubuhayin. Naghahanda ang militar ng US na bumalik sa Subic Bay kontra sa presensya ng China. Babalik ang militar ng US sa Subic Bay 30 taon matapos isuko ang dati nilang pinakamalaking base militar sa Asia dahil sa mga alalahanin sa pagtaas ng maritime assertiveness ng China, sabi ng isang nangungunang opisyal ng lokal na katawan na nangangasiwa sa Freeport Zone. Ang dating US Naval Base Subic Bay, na nakaharap sa South China Sea, ay naging isang mataong libreng daungan na gumagamit ng humigit kumulang 150,000 lokal, na pinangangasiwaan ng Subic Bay Metropolitan Authority. Ang Manila at Washington ay nasa negosasyon tungkol sa pagtatayo ng 5 pang lokasyon sa bansang Asia para magtayo ng mga pasilidad ng militar ng US at mga armas ng preposisyon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sinabi ni Roland Paulino, tagapangulo ng SBMA, sa Kyodo News noong Miyerkules na siya ay, labis na magugulat, kung ang Subic Bay ay hindi magiging isang EDCA site, dahil, sa panahon ng digmaan, ang oras ay ang asensya, isang araw bago ang ika-30 anibersaryo ng ang pag-alis ng US Navy sa daungan na kontrolado nito sa loob ng halos 74 na taon. Isang serye ng mga kaganapan ang ginanap noong Huwebes sa libreng daungan para markahan ang 30th founding anniversary ng SBMA, kabilang ang pampublikong pagpapakita ng mga sibilyan na eroplano at isang Philippine Navy helicopter sa paliparan ng Subic na ngayon ay muling ginagamit para sa surveillance at aviation training. Nilagdaan noong 2014, ang EDCA ay malamang na magpatuloy sa loob ng 10 taon nito, gaya ng ipinahihiwatig ng panibagong interes ng Estados Unidos sa pagtatatag ng mga bagong base sa Pilipinas at bagong pondo para sa pag-upgrade ng mga kasalukuyang EDCA site. Sinabi ni Paulino na ang mga tensyon sa Taiwan Strait at ang lumalagong puot sa pagitan ng Estados Unidos at China ay mga dahilan ng pagkabahala. Isang dating alkalde ng katabing lungsod ng Olongapo, mas gugustuhin ni Paulino na mapanatili ng kanyang gobyerno ang isang alyansa sa depensa sa Estados Unidos, at idinagdag na ang karamihan sa mga residente ng Olongapo ay maka-Amerikano, dahil sa napakahabang panahon na sila ay nanirahan kasama ng mga sundalo ng US. Noong ika-9 ng Nobyembre, binisita ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang Subic Bay at ang shipyard na nakuha ng US private firm Cerberus Capital Management LP ngayong taon. Sinimulan na ring sakupin ng Philippine Navy ang bahagi ng shipyard bilang bagong base naval. Naniniwala si Paulino na pinalalakas ng pagbisita ni Carlson ang kahalagahan ng Subic Bay sa Estados Unidos. Sinabi ng isang matataas na opisyal ng Pilipinas na 2 kumpanya ng China ang gustong kontrolin ang shipyard, ngunit ang Estados Unidos ay pumasok. Ang Pilipinas at China ay may magkakapatong na pag-angkin sa South China Sea, isang mayaman sa mineral at mahalagang shipping lane kung saan dumadaan ang $3 trillion halaga ng kalakalan taon-taon. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas, ang Maynila noong Huwebes ay sumulat ng isang tala sa China, na humihingi ng paglilinaw sa ika-20 ng Nobyembre na engkwentro sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard malapit sa sinakop ng Pilipinas na isla ng Fito, isang maritime tampok sa pinagtatalo ng tubig. Sinabi ng mga awtoridad ng Pilipinas na, puwersang, kinuha ng Chinese Coast Guard ang mga debris na kahawig ng isang Chinese rocket na inilunsad noong Oktubre. Isang Chinese Coast Guard na mahigpit na hull inflatable boat, ang lumapit sa isang Philippine naval ship na hinihila ang mga labi sa isla at 2 beses na tinangka na harangan ang sasakyang pandagat bago pinutol ng mga tripulante ng Chinese boat ang towing line at kinuha ang bagay. Ngunit ang kasunduan ay muling binuhay sa ilalim ng kanyang kahalili na si Ferdinand Marcos Jr., na ang Departamento ng Depensa ay naglabas ng isang pahayag noong nakaraang buwan na nagsasabing ang Pilipinas ay nakikipagtulungan sa US upang pabilisin ang mga proyekto ng EDCA sa mga umiiral na site, at paggalugad ng mga bagong lokasyon na magtatayo ng higit kapani-paniwalang postero ng pagtatanggol sa isa't isa. Kasama sa mga kasalukuyang lokasyon ng EDCA ang Cesar Basa Air Base, mga 55 kilometro 34 na milya, sa loob ng bansa mula sa Subic Bay, Fort Ramon Magsaysay sa gitnang Luzon, pinakamalaking base militar ng Pilipinas. At Lumbia Airport Base Station sa katimugang isla ng Mindanao.
Ang Subic Bay ay napapabalitang kabilang sa 5 karagdagang EDCA sites na sinabi ng hepe ng militar ng Pilipinas na si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro sa lokal na media noong nakaraang buwan na nagpahayag ng interes ang US, ilang sandali bago ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa bansa. Ang mga karagdagang site na ito ay maaaring kumpirmahin sa unang bahagi ng Disyembre o Enero, ayon kay Colin Ko, isang research fellow sa Rajaratnam School of International Studies sa Singapore, na nagsabing, malamang na pabilisin ng Maynila, ang proseso ng pag-apruba sa gitna ng tumaas na, mga pananaw sa pagbabanta sa South China Sea, tulad ng kamakailang pagsiklab sa mga rocket debris na sinabi ng militar ng Pilipinas na, pilit, na inagaw ng Chinese Coast Guard. Sinabi ni Ko na maaaring maghintay si Marcos sa pagkumpirma sa mga bagong lokasyon ng EDCA hanggang matapos ang kanyang nakaplanong state visit sa Beijing sa susunod na buwan, gayunpaman, upang maiwasang mag-iwan ng masamang lasa, sa bibig ng mga opisyal ng China idinagdag na ang pinalawak na kasunduan ay tiyak na tatalakayin sa panahon ng pagbisita ng Pangulo. Ang pagbabalik ng mga tropa ng US sa Subic Bay ay magiging medyo nakakadismaya sa Beijing, sabi ni Ko. Dahil, pahihintulutan nito ang mga Amerikano na palakasin ang pagbabantay sa mga pangunahing daluyan ng tubig na malapit, lalo na ang napakadiskarteng Bashi Channel, bahagi ng Luzon Kipot na naghihiwalay sa pinakahilagang isla ng Pilipinas sa Taiwan. Aniya, mabibigyang daan din nito ang US na palawakin ang presensyang militar nito sa rehiyon at makibahagi sa mas maraming joint drills tulad ng taunang balikatan exercises, na kinasangkutan ng mga tropa mula sa Australia gayon din ang iba pang regional observer forces noong nakaraan. Parehong mayroon ng Visiting Forces Agreement ang Australia at US sa Pilipinas, na nagpapahintulot sa kanilang mga sundalo na magsagawa ng mga operasyon sa lupain ng Pilipinas. Ang kapwa US na kaalyado na Japan ay iniulat din na tumitingin sa gayong kasunduan, ayon kay Aris Arogay, isang bisitang kasama sa ISEAS Yusof Ishak Institute sa Singapore, na nagsabing, ito ay magiging napakalaking at malaking bagay dahil ito ay talagang magkukulong sa Pilipinas sa ang sistema ng mga alyansa ng US. Panipi, ang Japan at Pilipinas ay mayroon ng malapit na ugnayan sa pagtatanggol, kung saan ang Tokyo ay nangako noong 2013 na tulungan ang Maynila na ipagtanggol ang mga malayo ang isla nito sa South China Sea, at magpadala ng isang maliit na grupo ng mga walang armas na tropa at armored vehicle para gumanap ng isang humanitarian support role sa joint US-Philippines drills noong 2018. Si Gregory Polang, Senior Fellow sa Center for Strategic and International Studies think tank sa Washington, ay sumang-ayon kahit na binanggit din niya na anumang posibleng EDCA site sa Subic Bay ay hindi magiging katulad ng lumang base ng US sa sukat o function. Ito ay magiging ganap na kontrol ng Pilipinas, aniya, at idinagdag na ang Manila ay kailangang aprubahan ng maaga ang anumang magkasanib na pagsasanay at ang pag-ikot ng mga puwersa ng US. Iyon ay sinabi, ang pagpapalawak ng EDCA ay, nagpapakita kung gaano ang patuloy na pamimilit ng China na nagtulak sa Pilipinas na humingi ng mas malapit na pakikipagtulungang militar sa US, sabi ni Polang.